Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayong makinig? Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Batang Ayaw Maligo, akda ni Beng Alba, guhit ni Marcus Nada mula sa Hiyas Publishing. Ito naman ang labakara. Ito ay maliit na face towel, yung pinanghihilod natin kapag tayo ay naliligo. Medical outreach. Ito yung kawang gawa o paggagamot ng walang bayad. Ginagamot ang mamamayan ng libre. Holen. Nakapaglaro ka na ba ng Holen? Ito ang Holen. Tulad ng inyong nakikita. Para siyang bola, no? Pero ito ay nababasag at maliit lamang. Patintero. Nakaranas na ba kayo ng paglalaro ng patintero? Tulad ng nasa larawan? Bungang araw. Ito ang bungang araw o skin allergies kapag sobra ang init o kaya naman ay hindi tayo kaagad naliligo. Galis-aso. Ito naman yung mga skin allergies o skin irritation dahil sa mga insekto o kaya naman ay galing sa aso. Nakukuha rin natin ito kapag madumi ang ating balat, kaya panitilihin nating malinis ang ating katawan ha, palagi tayong maligo. Naliligo ka ba araw-araw? Ano kaya ang nangyayari kapag hindi tayo maliligo? Alamin natin ang kwento tungkol sa isang batang ayaw maligo. Ano-ano ang mga nangyari noong hindi siya naliligo? Alamin natin. Ang batang ayaw maligo. Si Popong, ang batang ayaw maligo. Masayang-masaya siya kapag nakakataka siya sa kuskos ng labakara, dulas ng sabon at higit sa lahat sa lamig ng tubig. Popong, maligo ka na! Naghihintay na ang tubig mo sa banyo! Sasabihin ng nanay niya tuwing maririnig ni Popong ang salitang, "Ligo?" Para itong binubuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Kung ano-anong dahilan ang ibinibigay ni Popong para makaiwas lang sa pagligo. Nay, parang may sakit po ata ako. Nay, tatapusin ko lang po itong paboritong palabas ko. O di kaya'y itatago niya ang sabon at sasabihin, "Nay, wala na pong sabon." Minsan ay umalis ang mga magulang ni Popong para tumulong sa 3 araw na medical outreach sa kabilang bayan. Iniwan nila si Popong sa kanyang lola. Laking tuwa naman ni Popong. "Apo, naligo ka na ba?" Tanong ni Lola Erlinda. "Opo, Lola," sagot naman ni Popong. "Tingnan po ninyo, basa pa nga po ang buhok ko at bagong palit pa ang sando ko." Pero ang totoo ay binasalang niya ang kanyang buhok at pinalitan lang niya ang kanyang sando. Aba, oo nga, pero ano ba yung naaamoy ko na parang amoy araw? Tanong ni Lola Erlinda. Si Blackie po yun, Lola. At itinuro ni Popong ang alagang aso. Sa unang araw nawala ang mga magulang niya, libreng-libre si Popong. Wala siyang ginawa kundi maglaro sa loob ng bahay. Inilampaso niya ang katawan sa sahig. Isiniksik ang sarili sa ilalim ng kama. Yippee! Walang pasok! Wala si nanay at tatay. At syempre, walang ligo. Sa pangalawang araw sa bakuran naman, naglaro si Popong. Umakyat siya sa puno ng bayabas at hinabol ang mga alagang pato. Yippee! Walang pasok! Wala si nanay at tatay. At syempre, walang ligo. Dumating ang 3 araw, wala pa rin ang nanay at tatay ni Popong. At 3 araw na siyang hindi naliligo. Nanlilimahid na siya sa dumi. Magulong-magulo ang buhok, nanlalakit ang katawan at ubod ng sama ang amoy. Apo,
Gumising ka na! Abay, mahuhuli ka sa klase! Sigaw ni Lola Erlinda. Bumangon si Popong at dali-daling isinuot ang kanyang uniforme. Hindi na siya nakapagsuklay. Hindi na rin siya nakapagsipilyo ng ngipin. Aba apo, bakit? Parang di ka ata naligo. Ang dungis ng mukha mo. Lola, pag-uwi na lang ako maliligo. Tanghali na kasi ako nagising eh. Masayang pumasok sa eskwela si Popong dahil muli niyang makakasama ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro sila ng holen at patintero. Ngunit habang nagpapatintero ay hindi mapakali si Popong. Kamot sa ulo, kamot sa braso, kamot sa binti, kamot sa piski, kamot sa tiyan, kamot sa puwit. Kaya naman, Popong, hindi mo na taya si TJ! Popong, hindi mo na taya si Tintin. Kamot siya kasi ng kamot eh. Siguro hindi ka naligo, no? Pagkatapos magpatintero ng 3 beses, hindi na isinali si Popong ng mga kaibigan niya. Naiwang nag-iisa si Popong. Malungkot niya pinanood ang mga kalaro mula sa malayo. Bakit ayaw nila akong makasama? Malungkot na malungkot si Popong. Marami nga siyang pagkain para sa merienda, wala naman siyang kasalo. Gusto nga niyang makipagtakbuhan, wala naman siyang kalaro. Muli niyang nilapitan ng mga kalaro. Pwede bang sumali ulit sa inyo? Pwede, Popong, pero kung nakaligo ka na. Sigaw ng mga kalaro niya, sabay nagtawanan. Ay, Popong, ang baho mo kasi, Popong eh. Tiningnan ng maigi ni Popong ang kanya mga kaklase. Napansin niya na ibang-iba nga ang itsura nila sa kanya. Maayos ang kanilang buhok, malilinis ang kanilang mga mukha, at mapuputi ang mga ngipin. Samantalang siya naman ay ubod ng gusgusin at kamot ng kamot. Dali-daling umuwi si Popong. Agad niyang hinanap ang pinakamabangong sabon, pinakamalaking labakara at nagsimulang magkuskus. Kuskus dito, kuskus doon, 1, 2, 3 buhos ng tubig. Kuskus dito, kuskus doon, 1, 2, 3 buhos ng tubig. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam si Popong na masarap palang maligo. Masarap pala ang pakiramdam ng katawan kapag nililinis ng sabon at tinuhugasan ng tubig. Hindi niya napansin na malamig pala ang tubig. Wow! Ang bango-bango naman ng anak ko! Sigaw ng kanyang tatay. Nay! Tay! Bumalik na kayo! Bulalas ni Popong. Hinagkan niya silang dalawa. Oo anak, sa katunayan nag-aalala kami sa iyo habang nasa kabilang bayan kami, sagot ni nanay. Maraming bata kasi doon na kung hindi may bungang araw, ay may galis-aso naman, dagdag ni nanay. Nagkasugat-sugat na nga ang balat nila dahil siguro kamot sila ng kamot. Talaga po? Pwede po bang mangyari sa akin yon, nay, tay? Oo anak, pero may iwasan naman ito kung lagi kang malinis sa katawan mo, sagot ni tatay. Napaisip si Popong sa sinabi ng nanay at tatay niya. Naalala niya na muntik na ring magkasugat-sugat ang balat niya dahil sa kanyang pagkakamot. Tiningnan ni Popong ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, sorry po. Kasi po, mula nang umalis kayo ay ngayon lang ulit ako naligo. Nagsisinungaling po ako kay Lola tuwing tinatanong niya ako kung naligo na ako. Pero mula ngayon, susundin ko na po ang lahat ng mga sinasabi ninyo at kahit na si Lola lang po ang kasama ko dito. Maliligo pa rin ako. Matapos mangako ni Popong ay bigla itong napaisip. Si Blackie kaya? At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayon mga bata. Nawa ay may natutuhan kayo. O tandaan kailangan lagi tayong maging malinis sa ating katawan. Bukod sa magiging malinis at mabango ka, magiging malayo ka sa mga sakit, lalo na sa mga sakit sa balat. Samahan niyo ko muli sa susunod pa nating kwento ha.
lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Arlene na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! Mwah! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Arlene's YouTube channel!